na trabahante daw sila ni Saldico. Tandaan ninyo mga kababayan, mga trabahante daw sila ni Saldico. Mga bodyguard daw sila ni Saldico. Ito, speaking of bodyguard. Ito mga kababayan. Tapos na tayo dyan sa nabisto ni Lacson na hindi kayang i-distribute na 2 taon lamang ang pera pagbibilang pagripak kung 2 lang ang nagbibilang at nagre-repack. Yung 805 billion, halos 5 taon yan bago matapos i-release at i-deliver. Ito yung sunod mga kababayan. Ito pa lang, palpak na. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, bakit hindi nyo subukang imbestigahan at i-check isa-isa itong 18 Marines? So ngayon mga kababayan, eto na. Dahil sa interview ni Jessica Soho, mga kababayan, dahil sa interview ni Jessica Soho, eto, pakinggan nyo mga kababayan. Taruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pakayan na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o kay sa ICC. Wala po silang sinasabi na. Wala kayong nakitang ganon. Yun lang ang narinig nyo at yun ang napagkakaalam. Yes. Taruhin ko lang po ha, yung sinabi nyo kanina, for emphasis lang po. Si Trillanes, as far as they are concerned, nakita lang nila sa meetings, tama po? Hindi lamang po yun. Nakita rin nila, nabibigyan siya ng pera, nabibigyan siya ng pera. Tila naging taliwas ito sa nauna nilang pakayan na hindi raw nila nakitang inabutan ng pera si Trillanes. I want to make it clear, ma'am, that they are not claiming na nakita nila na yung 2 million ay binigay kay Sunny Trillanes o Ayan na naman tayo, Attorney Baligod. Unang sabi nyo, nakita na inabutan ng $2 million. Tapos, pangalawang interview ni Jessica Soho. Ito si Jessica Soho para tong para siyang nasa korte, parang si attorney, si Jinky Luistro Yung paikot-ikot yung tanong, tapos hanggang sa nabulgaan, nabuko. Ang sabi, nakita nila, inabot nila 2 million. Pinapapalit nga daw nila sa bangko 2 million. Tapos ngayon nung tinanong ulit ni Jessica Soho, hindi daw nila nakitang inabot. Nakita lang daw nila sa meeting, pero hindi nila inabot. O ano ba talaga ang totoo? So ngayon mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, ilan sa mga 18 Marines, hindi lamang po yun. Diyan sa mga taong nakaupo sa 18 Marines mga kababayan, di ba ang sabi nila, trabahante sila ni Saldico? Ngayon mga kababayan, dahil sa KMGS ni Jessica Soho, merong nag-research kung itong isa sa mga Marines, ayan, lumabas na. Hindi sila staff ni Saldico. Isa sa mga Marines. Hindi staff ni Saldico, nakasama ni Philip Salvador. Ayan na. Dito na tayo magkabulilyasuhan ngayon. Dahil sa interview ni Saldico, mga kababayan, ayan po ang lumabas. Isa sa mga in-interview ni Jessica Soho na Marines ni Saldico. Eto, basahin ko. Magsalita ka na Walter Manalansan. Hindi tugma ang pahayag nyo sa mga post mo noon. Bigla ka na lang nagbura ng account. 2023 sabi mo ang boss mo ay si Balsi Aquino. Ayan mga kababayan. Si Walter Manalansan. Ayan Walter Manalansan. Ang sabi niya, 2023, ang boss niya, si Balsi Aquino. Ayan sila. Ayan Tapos ang kasama niya, si Philip Salvador. Si Balsi Aquino, ang boss ni Walter Manalansan. Tapos sinasabi niya na ang boss daw niya si Saldico. Ano ba talaga ang totoo? Kasi mga kababayan, lumabas ngayon dahil sa mga netizen, ito. Buksan natin itong Facebook, mga kababayan. Yan ata yung Lexus car na nag-deliver daw sila. Ano po connection niya sa post mo? Sabi niya, ICEP pala. Ayan, kita nyo mga kababayan.
Ang sabi nila, si Saldico, si Walter Manalansan, ang amo niya si Saldico. Pero bakit si Philip Salvador at si Valsi Aquino ang kanyang boss sa Facebook post at sa Facebook account niya? At ngayon mga kababayan, binura daw ni Walter Manalansan ang kanyang Facebook account para hindi makita. Kita nyo mga kababayan? Ganyan sila kasinungaling. Sabi ko nga sa inyo, bakit hindi nyo subukan na i-check isa-isa yung mga nandoon? Ayan o mga kababayan. Ayan yung sa Jessica Soho. Ano yung may W dito sa damit? Sabi ko pa nga, yung lalaking nakaitim ang damit niya Alo. Yung isa Adidas. Yung isa naman Fred Ferry. So paldo-paldo ang damit nila. Bakit yan si Walter Manalansan kasama si Epe? Ayan ang kumakalat ngayon mga kababayan. So paano nila i-explain to? Ayan na mga kababayan. Dahil sa pag-interview, 'di ba? Dahil sa pag-interview, nakabuliyasuhan. Kita ninyo mga kababayan? Tell it to the Marines. Ito. So the public will know. In May 9, 2022 election, there were 10,462 clustered precinct in national. Ayan. Tell it to the Marines. Ayan. Please submit sa Kamara, Senate for investigation. Ipalabas nyo sa telcos at call details record ng COMELEC. Ano ba to? May mga lumalabas mga kababayan. Tapos may kumakalat pa ngayon mga kababayan. Bakit daw hindi subukan i-check doon sa mga bodyguard ni Sara itong 18 Marines? Kasi ang Armed Forces of the Philippines mga kababayan, no, naglabas po sila ng statement. Dito sa 18 Marines, ito po mga kababayan. Wait lang kasi nilabas yun kanina, nabasa ko yun. Ito, News 5. Kilala namin yan mula sa paa hanggang sa sugat sa bibig niya na 3 taon na hindi pa rin langga naging okay. Yang si Bogres. Ayan, si Bogres, is a homeless bitch na nag-book maximum cavity. Si Bogres, may kalaban na si Bogres. Ako, mga kababayan. Ito mga kababayan. Nilabas ng News 5 na naglabas ng pahayag, mga kababayan, ang Armed Forces of the Philippines na... Wait lang mga kababayan. Naglabas ng pahayag Armed Forces of the Philippines ng TV5 para makita ninyo kung ang post ba nila ay tama. Bago po kami magtapos, narito ang opisyal na pahayag ng TV5 kaugnay sa content agreement ng Kapatid Network. Ito mga kababayan, wait lang. Naglabas sila ng anunsyo kanina. Ayan. Committee tinuligsa ang remarks. Ayan, 60th remarks daw. Ayan mga kababayan. Kanina lang yon nilabas ng TV5. Itong... wait lang. Namayagpag sa sa napalabat ngayong tumespak na ang militanteng tinangkang ipuslit sa naabangan na. Ito mga kababayan, i-check natin ang PNP statement. Ayan, Directive President Marcos. Lastly, handang tumut ilang araw patuloy Statement ng EFT. Ayan na. Mga kababayan, hanapin ko lang dito para kasi nag-news break sila kanina Kasabay nila yung pagpirma ng love bus or electric bus ba yun sa Davao, mga kababayan. Ang trending kasi ngayon yung ano ni
bong ano suntay Ayan, wait lang mga kababayan, hanapin natin. Ayan, EFP to 18 Marines. Para malaman natin, hindi ko kasi na-save mga kababayan, yung nilabas ng 18 Marines. Ayan, 6 days. Ito ba yon? 7 days, 6 days. Naglabas kanina ng statement bago lang, mga kababayan. Pinost na ito mga kababayan. Manila, Philippines. Ayan po. 4 of 18 Marines or bagmen, never Marines, most dishonorably discharged. Ayan. The Philippine Navy on Wednesday said that the 4 of 18 individuals presented as former Philippine Marines in a press conference on Tuesday were not members of the service, while majority of the rest had been honorably discharged. Navy spokesperson Captain Marisa Martinez said the Navy reviewed its official record after a video of a press briefing circulated online. Based on the official record were never member of the Philippine Navy of Philippine Marines Corps, Martinez said on statement. Ito mga kababayan. She added that the majority of the others cited had been discharged dishonorably, while some retired in good standing. This press conference held on Tuesday by lawyer Levito Libby Baligod introduced 18 men he described as a former Marines who allegedly served as bagmen and delivery of 805 billion in forfeited kickback from anomalous flood control project. Baligod accused President Marcos Jr. of masterminding the scheme and claimed the funds were funneled to several politicians including former House Speaker Martin Romualdez and Ako Bicol Party List Saldico. The group said they had worked as a security personnel for CO and claimed they transported the cash to certain government. Ang problema nga mga kababayan, yung isa nga, si Walter Manalansan ay hindi siya security ni Ko. Kung hindi, ito daw ay security ni Balsi Aquino. Nako, nakita nga kanina sa post mga kababayan. Simula nung in-interview sila ni Jessica Soho ay merong mga nakakilala na sa kanila. At binulgar ang mga identity nila. At yun nga mga kababayan ay binura po nila ang kanilang Facebook account. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, ito the Navy did not address the substance of the allegation but stressed that claims aired in public forum must undergo proper legal processes. The Philippine Navy respect and adheres to constitutional processing including judicial and legislative inquiries. Martinez said the Navy does not and will never prevent any individual from testifying the truth. Ayan na, kita nyo mga kababayan. Ma'am Etchin Channel at saka kay Ma'am Marites Mos Nihilo po at kay Sir Kendry. Ayan po mga kababayan, galing po yan mismo sa Inquirer.net. Ayan. So kung nakita nyo, nakabaliktad lang. 4 of 18 named bagmen. Never Marines, most dishonorably discharged. So yung iba dito mga kababayan, awol. Yung iba may ginawang mga offenses. No? So, ibig sabihin, 4 ay hindi Navy. So, hindi natin alam saan ang galing. Diba? Agosto Santo Domingo and kay Ma'am Ima Baticos. So, yun po ang katotohanan mga kababayan. Unti-unti na silang lumalabas. Unti-unti na silang nabubulgar at nabibisto. Kaya sa totoo lang mga kababayan, dapat kasi kapag mga ganyan, huwag kayong papresko ng papreskon. Dapat idiniretso ninyo, i-file ng ano yan, dapat doon kayo lumabas noong dito na sa impeachment ni Sara. Ang problema, inunahan nyo para matakpan itong impeachment. Wala Ang tao kasi mga kababayan, sa totoo lang, pagod nang makinig sa kasinungalingan. Pagod nang makinig sa mga imbentong kwento na kung saan kapag oras na hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita kasi kwento lang. Nagtanda na kasi ang tao mga kababayan, maskin ang mga DDS nagtanda na sila. Nung lumabas si Gutesa,
Ang sabi ni Chavit Singson, tinago ni Romualdez. Pero nung in-interview, itong si Mike Defensor, ang sabi naman niya, okay naman. Okay naman siya, nasa mabuting kalagayan. So, sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Si Mike Defensor o si Chavit Singson? Ang pinalabas nila, kinuha, tinago ni Martin Romualdez. Tapos, ending, ang sabi, okay naman daw. Nakita naman daw at nakakausap daw ni Mike Defensor. So ano ba talagang totoo? Naglalabas kayo ng witness, tapos peke ang affidavit. Ngayon, hindi nyo ipapakita ang irarason ninyo kinidnap. Ngayon, itong 18 Marines, unang press con, pinakita nyo 18 Marines. Nung in-interview sa Jessica Soho, 5 na lang. Saan nangyari? Diba? 18 nung nakaraan, nung sa Jessica Soho, 5 na lang. Baka sa sunod yan, 3 na lang matitira. Kasi hindi na magsisiputan yung iba. Mali-mali pa yung kwento, mali-mali pa yung mga statement, paiba-iba pa. Ngayong interview, ganun yung sinasabi. Sunod na interview, iba na naman ang sinasabi. Tapos pagka nabisto, itatanggi na naman. Diba? Yan ang problema ngayon, mga kababayan. Diba? Comment, mga DDS, tell them you're stupid. That is how DDS are, they don't want to talk real. Diba? Mga kababayan, baka nafatod ng malita. Napatid. Natambakan ng maleta, hindi na nagpapakita. Background pa lang nila, questionable na. Yes, ma'am, ay malay ko. Yan nga ang problema Diba? Nalalagasan sila. Naku, sinabi ko sa inyo mga kababayan, kapag kayo hinabol ni Trillanes isa-isa, makukulong talaga kayo. Bakang iba dyan na dinala nila kay baka nga nagtambay lang sila sa kanto. Ay, nako. Eto na mga kababayan. Unti-unti nang lumalabas yung katotohanan. Yung mga kasinungalingan na bubuko, baskin sa interview ni Jessica Soho. Naku, baka magulat tayo dito mga kababayan. Pag dinala na sa Senado yung mga yan, baka bigla na namang magsabi si Marcolita, huwag kang magmadali. Nakalimutan mo yung paragraph 20. Huwag mo madaliin, balikan mo. Ito na naman tayo di ba? Baka nakalimutan. Tapos meron pang magko-coaching doon sa likod ni Tulpo, di ba yung matanda? Gaganon. Alala nyo mga kababayan, sa likod ni Erwin Tulpo habang nag-i-interview? Ganon, yung matanda. Tapos pag pahawakin mo microphone, ibibigay yung mic doon. Hindi ko alam sagutin doon, kang bahala. Tapos pag hindi nasagot ng mga Marines, ang sasalo si attorney. Ay, nako, Diyos mio, Marimar. Ayan na, magkabistuhan tayo. Nako, kailangan dapat ngayon i-briefing yung mga ayos yan Kaya kailangan yung mga 18 Marines dyan, kailangan hindi magkamali-mali ng sabi yan. Mga DDS. Kasi pagdating yan sa Senate, sasabihin nyo na naman, ini-stress nyo kasi, tinatakot ng mga senador, kaya mali-mali ang sagot. Tanga! Kung talagang galing sa kanila at sila talaga ay totoong nagsabi, kahit pa magkagera dyan, hindi sila mahihirapang sumagot. Kahit magkasirko balentong, yung statement nila, hindi magbabago yan. Hindi sila mawawala sa kanilang sasabihin. Diba? Katulad kay Orly Gutesa. Ang sabi niya, diniliver daw niya sa ganito, hinati daw niya sa ganon. Ultimo nga si Michael Yang, hinatiran pa. Paano nangyari si Michael Yang may bahay dyan sa Aguado? Diba? Tapos hinatiran daw siya sa bahay ni Michael Yang. Naalala nyo sa interview Jessica Soho sa KMGS? Diba, nila, tinakpan nila yung sinasabi na may mga address, may mga number. Tapos narinig ko doon, sa bahay ni Michael Yang. Pati si Michael Yang nahartira ng maleta. 2016 hanggang 2020. 2020 wala na si Michael Yang. Nasa sa China na. Tapos magugulat kayo, 2023, bahay ni Michael Yang hinatira ng maleta. Doon sa Jessica Soho sa interview. Bahay doon ni Michael Yang sa Aguado Street. Aguada ba? Aguado. Papuntang Malacanang. Nako, eto na naman tayo. Mga kababayan, nako, mali-mali na naman yan. Nako. Diba?
Galit na galit nga si Marcoleta ngayon kasi ayaw daw ipabura yung video na nagsabi siyang bakit hindi na lang natin i-give up yung Kalayaan Island Group. Kaysa naman pag-awayan natin yan, pakikipagpatayan. Ano ba pakikipagpatayan natin? Klarong-klaro yun mga kababayan. Sinisi niya si Ping Lacson kanina. Sabi niya, dahil si Ping Lacson ang nagpapakalat ng video na yan kaya ayaw niyang burahin Yaw-yaw ka kasi ng yaw-yaw, tapos nagkamali ka ng yaw-yaw. Katulad sa anak mo kanina. Ang kapal ng mukha, palabasin niya si Kiko D, apo ni President Cory Aquino. Samantalang, hindi naman pala miyembro ng committee si Marcoleta anak. Nakita nyo kanina mga kababayan, tawa ako ng tawa. Gusto niyang palabasin si Kiko Aquino D. Tapos ending, hindi naman pala siya miyembro ng committee. Tapos katulad kay sa tatay, kinontem si Attorney Enzo Recto. Tapos sabi ni Dan Fernandez, pasensya po, sorry po, hindi po miyembro si Marcoleta dito sa committee ng Quadcom. So wala po siyang karapatan mag-contempt. Kita niyo mga kababayan, kakahiya. Pabida-bida. Diba? Mahilig makisawsaw. Diba? Hindi ka kasali sa committee. Tapos sasawsaw ka doon, uupo ka doon. Hindi ka naman pinapa-duty. Dapat nasa bahay ka lang, nagtanim ka ng litos Hindi ka naman pinapa-duty, tapos pupunta ka doon, makikiusyoso. Tapos manghaharang ka doon, itatagal-tagal mo yung hearing. Diba? I-distract. Trabaho na talaga nila mag-ama yan, mga kababayan. I-distract nila yung kada hearing. Kaya sa mga nagtatanong DDS, bakit ang tagal at walang nakukulong? Sisihin nyo si Marcoleta kasi kada hearing sa Senado, hinaharang niya. Gumagawa siya ng panibagong pautot. Pag may bagong investigasyon, maglalabas ng katulad kay Gutesa. Tapos ngayon, may panibagong investigasyon, naglalabas naman kayo ng 18 Marines. Ayan na naman, panibagong pautot. Kaya walang nakukulong. So, yun lang, mga kababayan. Yung ating live sa mga oras na ito. Delaying tactic nga, di ba? Call me. Yan ang technique nila. Delaying tactic. Para hindi hanggang sa abutan ng session or tawag dito adjourn session, mga kababayan. Diyos ko po. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.